Maligayang pagbabalik sa Room 666. Magandang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng Room 666. Nais ko pong ibahagi rito ang naging malagim kong karanasan noong pulis pa ako dito sa headquarters namin. Isa talaga ito sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari sa buong buhay ko. Nangyari ito noong 2013. Pagkatapos kong umabot ng mahigit 3 taon sa serbisyo ko sa una naming headquarters sa Macabebe, inilipat naman ako sa maliit na headquarters sa Masantol sa Pampanga dahil kinulang daw sila ng mga tao roon. Nagkataon din na noong mga panahong iyon, mas mataas ang crime rate sa bayang iyon dahil sa grupo ng mga gang na nag-aaway-away. May 3 grupo raw kasi na gang ang may matinding alitan doon at kada linggo palaging may 1 o 2 miyembro nila ang namamatay. Siyempre, bilang pulis, trabaho namin lutasin ang kasong ito. Tuklasin kung sino man ang pumapatay at hulihin lahat ng involved. Ang problema, napakailap magtago ng mga grupong ito. May mga pagkakataong nauutakan pa nila ang mga pulis. Hindi tuloy namin maiwasang mabahala. Lalo na noong dumating ang isang gabi na isa sa mga kasamahan namin ang sugatan. Binugbog daw ito ng ilang grupo na naabutan nito sa barangay Sulok. Magaling daw makipaglaban ng grupo at nagawa pa nilang agawin ang baril nito. Pati ang kasamaan kong iyon na mas mahaba ang karanasan kaysa sa akin ay nautakan pa. Paano pa kaya ako na isang baguhan pa lang at nagsisimula pa lang umangat sa trabaho? Pero hindi naman iyon ang kababalaghang tinutukoy ko rito sa kwento. Kaya ko lang ito nasabi ay dahil may kinalaman ito sa magaganap sa bandang huli. Sa headquarters namin, madalas ay gabi nangyayari ang aksyon dahil iyon ang mga oras na nagsisilabasan din sa lungga ang mga grupo para paghigantihan ang isa't isa. Wala kaming ibang goal noon kundi ang mahuli silang lahat at mapanagot ang punot dulo ng lahat para matigil na ang patayan sa lugar. Lalo na't marami na rin ang natatakot lumabas sa mga ganoong oras at marami na ring estudyante ang nadadamay o nasisira ang buhay dahil sa mga gang na ito. Anumang oras ay nakahanda na kaming lumabas. Naghihintay na lang kami ng signal sa isa pa naming boss. Habang nagkikwentuhan kami ng isang kabaro ko ng mga oras na iyon, biglang napunta ang usapan namin sa kung bakit daw umalis yung dating pulis na pinalitan ko ngayon. Sa maniwala kayo o sa hindi, nakakita raw ito ng multo. Noong una, hindi ako naniniwala dahil patay rin naman ang paniniwala ko sa multo. Para sa akin, isa lamang itong katang-isip na ginagawang pananakot sa mga batang makukulit. Pero dahil ayoko naman sirain ang mood ng kabaro ko, pinakinggan ko na lang din ang kanyang kwento. Sabi niya sa akin, may misyon daw na ginawa ang pulis na ito at gamit daw nito ang police car noong mga oras na yun. Mga hating gabi na raw ito nakauwi. Ipinark lang daw muna nito ang sasakyan malapit sa puno at doon na idlip habang naghihintay pa sa isang kasama nila para sa susunod na misyong pupuntahan. Nagulat na lang daw ito dahil biglang may kumatok sa bintana at pagmulat nito ay wala naman daw tao. Akala nito ay guni-guni lang daw iyon. Ngunit ilang sandali lang ay may kumakatok na naman, kaya napilitan na itong lumabas sa sasakyan. Inisip nitong baka may gumagawa ng kalokohan o kaya pinagtitripan lang siya. Pagtingin nito sa likuran ng sasakyan, doon daw nito nakita ang isang bata na tila tumakbo patungo roon. Agad nitong hinabol, ngunit nawala rin agad. Dahil nasa harap lang naman sila ng headquarters, pumasok na lang daw uli ito
sa loob ng sasakyan para ipagpatuloy ang pagpapahinga. Ngunit makalipas ang mahabang sandali, muli na naman itong nakarinig ng katok. Pagmulat ulit nito ng mata, nakita nito sa side mirror ang bata, nakaitim na nakatayo raw sa may gilid nito. Ang lakas daw ng sigaw nito at napakaripas ng takbo patungo sa loob ng headquarters. Mula raw noon, hindi na nakapagtrabaho ng maayos ang lalaking ito, kaya naisipang mag-resign sa trabaho. Hanggang sa ako na nga ang pumalit sa kanya. Pero kayo, nakita nyo rin ba yung batang sinasabi niya? Tanong ko naman sa katrabaho ko. Yung iba, oo, nakita raw nila. Pero ako, hindi pa. Wala pang nagpapakita sa akin kahit isa. Nakapagtataka nga eh. Sagot naman niya sa akin. Kung ganun, bakit siya lang ang umalis? Bakit hindi pa naiisipang umalis ng ibang kasama nyo kung may nagpapakita na rin sa kanila rito sa headquarters? Siyempre, matatapang sila. Kami, gano'n naman talaga dapat kapag pulis. Yung isa kasing yun, mahina ang loob. Ewan ko nga bakit pa naging pulis yun. Basta kami, walang kahit anong krimen o kababalaghan ang makakapagpahinto sa amin sa trabaho. Sagot uli niya sa akin na sinang-ayunan ko naman. Matanong kita, Sir Six, hindi ba't tama naman ang ganitong mindset sa ganitong klaseng trabaho? Isang gabi naman, habang mag-isa akong nakatambay sa harap ng headquarters namin, kasalukuyan kong tinatrabaho yung mga reports na ibinigay sa akin. Hanggang sa matigilan ako nang makakita ng binatilyong duguan, naghihingalo at halos paika na lang kung maglakad. Medyo matangkad ito ngunit payat ang kanyang pangangatawan. Takot na takot ito at desperadong makalapit sa aming headquarters. Tila dito nito sinadyang tumakbo para makahingi ng tulong. Agad ko siyang nilapitan at tinulungan. Pinapasok ko na rin siya sa loob at kumuha ng panyo sa bulsa ko. Pagkatapos ay pinunasan ng dugo niya sa muka para mabawasan iyon. Hingal na hingal siya. Umiiyak. Pilit niyang ibinubuka ang bibig na tila may gustong sabihin sa akin. Pinaupo ko siya sa isang silya at doon kinausap ko siya. Ang dami kong itinanong sa kanya. Siya naman ay pilit talagang ibinubuka ang bibig niya pero hindi siya makapagsalita. Balak ko sanang painumin siya ng tubig pero bigla na lang siyang sumuka ng dugo sa harapan ko mismo. Halos maglulundag ako sa gulat nang bumulwak ang napakaraming dugo sa sahig. Doon na ako napilitang pumasok sa loob para magtawag ng kasama. Dalawa sa mga baro ko ang isinama ko sa main entrance para ilapit ang binatilyo na sa tingin ko ay biktima na naman ng gang. Ngunit pagbalik ko roon, laking gulat ko dahil walang tao. Wala na rin ang bakas ng dugo sa sahig. At nang dukutin ko ang aking panyo, laking gulat ko dahil wala na rin bahid ng dugo iyon. Doon na ako nagsimulang magtaka. Muntik na nga akong pagtawanan ng mga kasama ko dahil akala nila gumagawa lang ako ng prank o kaya ay gimmick. Para makasigurado, pinasok namin ang security room kung nasaan ang mga CCTV footage. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko ang sarili ko na nagsasalita lang mag-isa sa buong oras na yun. Mula sa paglabas ko hanggang sa pagbalik ko sa loob, wala akong nakitang binatilyong duguan na kasama ko. Para bang umaakto lang ako na parang stage actor dahil sa ginawa ko roon na nakuhaan ng CCTV. Hindi ako makapaniwala. Alam ko na gising ako sa mga oras na yun at hindi iyon isang panaginip. Alam ko ang nakita ko, hindi rin iyon guni-guni. Dahil hindi naman segundo ang itinagal ng interaksyon namin ng dugo ang binatilyo na yun. Dahil sa napanood ko sa CCTV,
Doon ako nakumbinsi na totoo nga ang mga multo. Mula noon ay naniwala na rin ako sa kababalaghan. Pero sa halip na mag-quit o mag-resign, lalo ko pang pinagsikapan ang trabaho ko hanggang sa unti-unti kong malutas ang walang patid na investigasyon. Ako ang nakatuklas sa punot dulo ng lahat ng ito. Napag-alaman ko kasi base sa lahat ng nakalap kong ebidensya at witnesses na nagsimula ang gulong ito noong magkabanggaan yung binatilyong matangkad na nagngangalang Enzo at yung member sa kabila ng grupo na batang pandak naman ngunit matapang na nagngangalang Tisok naman. Nanggugulo raw kasi ang batang si Tisok sa isang karinderya kung saan kumakain si Enzo. Sinabihan daw ito ni Enzo na manahimik at huwag istorbohin ng ibang kumakain pero ayaw magpaawat ng bata. Itong si Tisok na ito naman ay parang may diferensya raw ito sa pag-iisip na sobrang uhaw na uhaw mag-amok ng away. Kaliit-liit na tao ang lakas ng loob upang maghamon kung kani-kanino. Dahil nga sa nangyari, nagkahamunan yung dalawa sa karinderya. Dahil matangkad naman si Enzo, sinapak daw niya ang batang ito para matahimik at hindi na magkagulo sa ibang kumakain. Pero pagsapit ng gabi, gumanti raw yung batang ito. May dala raw itong kutsilyo at injection na may kung anong kemikal sa loob. Habang naglalakad daw pag uwi yung Enzo, bigla raw itong inambush ng Tisok. Pagkatapos daw nitong iturok sa likod ng leeg ni Enzo yung injection, bigla na lang itong nanghina hanggang sa mawalan ng kakayahang lumaban. Doon na nito sinimulang saksakin sa likod, sa braso, sikmura at leeg ang binatilyo na siyang ikinamatay nito. Ngunit ng gabi ring iyon, ipinaghiganti ng dalawa sa mga kagrupo ng Enzo na ito ang pagkamatay ng kasamahan nila. Hinanting nila si Tisok at pinatay rin sa baluarte nito. Doon nagsimula ang gulo sa pagitan ng mga grupo. Dalawang grupo lang ang may alitan pero may isang grupo na nadamay kaya ngayon 3 na silang nagpapatayan. Doon naging malinaw sa akin na marahil yung batang nakaitim na nagpapakita sa dating pulis na pinalitan ko ay si Tisok mismo. Habang ang nakita at naengkwentro ko naman ay si Enzo mismo. Sila ang dalawang nagmumulto ngayon malapit sa lugar kung nasaan ang headquarters namin. At dito na po natatapos ang aking malagim na karanasan bilang pulis. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay pagpalain nawa ang lahat ng listeners nyo, maging kayo Sir Six. More power and God bless.